Tuwing araw ng mga patay, madalas nabubuhay ang isyu ng mga naninirahan sa mga sementeryo. Silipin natin ang buhay ng mga taong piniling manirahan sa piling ng mga patay. Narito ang aking ulat. Sa syudad, maraming nakikipagsapalaran makamit lang ang mas magandang kinabukasan. Pangako man ng syudad ang mas mabuting buhay, pero ang paninirahan dito sadyang napakamahal. Ang mga batang ito, tubong Makati. Pero ang mga kapitbahay nila, mga wala ng buhay. Di nila batid ang takot sa piling ng mga patay. Sa South Cemetery naman, ilang hakbang lang nariyan na ang mga matatayog na gusali ng Makati. Anong trabaho ng lolo mo tsaka ikaw dito? Nalilinis po. Magkano kinikita mo? 200 mababa po. Araw-araw yun. Opo. Tuwing undas. Nasa 50 pesos lang kada araw ang kita niya sa normal na araw sa paglilinis ng mga puntod. Ang tatay naman niya, nasa 150 pesos ang kinikita sa pamumulot ng basura sa Makati. Kung di man basura, ibang racket ang pinagkakaabalahan ng kanyang ama. Kung pagsasama-samahin ng kanilang kita, 200 pesos lang ito, na ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCB, sapat na para buhayin ng isang pamilyang may 5 miyembro kada araw. Wala sa budget nila ang renta, bayarin sa tubig at kuryente. Yun nga lang, anumang oras, maaari silang paalisin. Ayon sa isang ekonomista, bagamat bumababa ang halaga ng bilihin sa syudad, napakataas naman ng renta dito. Ang cost of living na malaki ang impact is really yung rental. Una-una, bihira na yung bibili mong bahay dito. No? So, yung kung renta naman, nagre-range yan, depende kung saan kang lugar magre-rent. No? So the closer you are to the workplaces in Makati, Ortigas, or mas mahal. So mas malayo, mas mura. Pero makikita mo naman na mas malayo, mas malaki ang cost of transportation. So in effect, nagka-ano ka lang, nagko-cost benefit, nagne-net out lang. Kaya yung iba nga, nagtsatsaga na tumira kahit na hindi maayos yung tirahan. No, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, nasa mga sementeryo. Walang datos kung ilan ang nakatira sa mga sementeryo sa bansa. Pero malinaw sa mga numero na marami pa ring Pilipino ang informal settlers. Tuwing araw ng mga patay, madalas nabubuhay ang issue ng mga naninirahan sa sementeryo. Pero ang tanong, kailan mabibigyang buhay ang mga pangarap ng tulad ni Ryan, na gaya ng marami gusto rin ng magandang kinabukasan sa syudad. Sa ngayon, pagmamasdan na lang muna ni Ryan ang hinahangad na tahanan mula sa nichong kanyang tinutulugan.